Ang Bible verse po natin ngayon para sa ating rich generosity ay mula sa 2 Corinthians chapter 9 na isinulat po ni Apostle Paul para sa mga taga-Korinto na ine-encourage niyang tuparin yung kanilang pangakong tulong para sa mga Kristiyanong nasa Jerusalem na dumaranas ng kahirapan. Sabay-sabay po nating basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Remember this. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Reminder din po ito sa atin na ang pagbibigay po natin ay hindi dahil napipilitan lang tayo or nahihiya lang dahil sinabi ng iba sa atin or natulak lang tayo. Kung hindi, ang pagbibigay po na sinasabi diyan ay yung cheerful, yung pagbibigay natin. For God loves a cheerful giver. Ito po yung pagbibigay natin ng mula sa ating puso. Hindi naman kailangan na malaki yung bibigay natin. It's not about the amount. It's not about our financial status. Mayaman man tayo o mahirap. But it's about the state of our hearts when giving. Ano po ba yung estado ng puso natin kapag tayo ay nagbibigay ng ating tithes? Kapag tayo ay nagbibigay ng ating offering? Masaya po ba tayo? Excited ba tayo na magbigay? Excited ba tayo na mag-share? Tinatanong po ba natin si Lord, sino sa ating simbahan ang nangangailangan ng tulong? And ano raw po ang resulta ng pagbibigay natin? Basahin po natin sa verse 10. For God is the one who provides seeds for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Totoo po ito na the more na tayo ay nagbibigay, mas hindi po tayo nawawalan. Kasi mas alam din natin pangalagaan yung kayamanan na bigay ni Lord sa atin. Nagagastos natin ito ng tama, marunong po tayo ng tamang pagbabudget na ginagastos natin ang ating kayamanan sa mga talagang need natin, pangangailangan natin, at hindi sa ating mga luho. Kumbaga po, wala po tayong financial leaks kapag tayo po ay mga totoong mapagbigay at tayo ay nagta-tithes and offering. Ang sabi po sa verses 11 to 12, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when you take your gifts to those who need them, they will take God. So two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. Hindi ba po ang galing na nagamit na tayong instrument ni Lord para ah, matugunan yung pangangailangan ng ating kapatiran? Higit pa doon ay nalit pa yung mga tao na pasalamatan at papurihan ang Panginoon. Dahil doon sa generosity na na-experience nila, na naipakita sa kanila. At ito po, yung pagpapasalamat nila sa Panginoon, hindi lang doon sa taong nagbigay sa kanila, ay nagbibigay ng gloria sa Panginoon. Kaya with that, tayo po ay manalangin. Aming Ama na mapagbigay, maraming salamat po sa iyong generosity. Maraming salamat po at kami po ay iyong tinawag para pahalagahan din ang iyong kayamanan at maibigay din namin ito, Panginoon, sa mga nararapat na pagkalooban mo nito.
At maraming salamat, Panginoon, dahil you are the one who gives us the power to produce wealth. And dinadalangin ko po ngayon, Panginoon, sa aming mga nakikinig ngayon at aming kapatiran na magbigay po ng naaayon sa kanilang kalooban, ng naaayon po, Panginoon, sa iyong kagustuhan, na wala po kaming maipagraramot, na hindi po kami, Lord, mag-aalinlangan sa kung ano po yung bibigay namin sa bawat isa. At unang-una, Panginoon, yung aming tithes sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang mag-convict sa mga taong nakikinig ngayon kung ano po yung kailangan pa nilang ibigay sa iyo bukod po sa financial na pagbibigay. Maari po ang talento, maari po ang oras, at yung buong buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Tinataas po namin ang iyong pangalan sa ngalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pwede niyo pong ibigay ang inyong mga tithes sa inyong home church. Kung hindi po sa SNJ ang inyong home church at nais niyo pong magbigay ng offering, maaari niyo po itong i-transfer sa account details na naka-flash sa inyong screen. Para naman po sa mga taga-SNJ, maaari niyo pong ibigay ang inyong tithes and offerings sa parehong accounts na nakikita niyo sa screen o sa mga daughter churches natin kung saan po kayo. Maraming salamat po and God bless us.